Noong 1978, isang makasaysayang kabanata ang naisulat sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Dalawang pambansang koponan mula sa ibang bansa, ang Yugoslavia at Canada, ang dumayo sa ating bansa upang makipagtagisan ng husay sa mga lokal na higante ng Philippine Basketball Association, ang Crispa Redmanizers at Toyota Tamaros. Ang year na 1978 ay isang mahalagang taon para sa basketball sa Pilipinas. Tayo ang naging host ng ika-8 FIBA World Championship na ginanap mula Oktubre 1 hanggang 14 sa Rizal Memorial Coliseum at Araneta Coliseum. Bilang paghahanda at promosyon para sa torneo, inimbitahan ng mga pambansang koponan ng Yugoslavia at Canada upang magsagawa ng mga exhibition games laban sa mga top teams ng PBA. Ang Yugoslavia na kinabibilangan ng mga future Hall of Famers tulad ni Dražen Dalipagić, Krešimir Ćosić, Zoran Slavnić at Dragan Kicanović ay isa sa mga paboritong manalo sa FIBA World Championship. Samantalang ang Canada naman ay isang umuusbong na koponan na may mga batang talento. Sa panig ng Pilipinas, ang Crispa Redmanizers at Toyota Tamaros ang mga pangunahing teams ng PBA noong dekada 70. Ang Crispa, na pinamumunuan ni Coach Baby Dalupan, ay may mga bituin tulad ni Atoy Co, Abet Guidaben at Philip Cesar. Ang Toyota naman, sa ilalim ni Coach Dante Silverio, ay may mga manlalaro tulad ni Robert Jaworski, Francis Arnaiz at imports na sina Bruce Sky King at Carlos Terry. Ang mga laban na ito ay hindi lamang simpleng exhibition games. Ito ay mga sagupaan ng estilo, diskarte at pagmamalaki ng bansa. Ang mga laban ay ginanap sa iba't ibang venue sa Maynila at Quezon City, kabilang ang Rizal Memorial Coliseum at Araneta Coliseum. Dinagsa ito ng mga tagahanga na sabik makita kung paano makikipagsabayan ang ating mga team sa mga dayuhang bisita. Sa laban ng Toyota laban sa Yugoslavia, ipinakita ng Tamaros ang kanilang lakas at disiplina na nagtapos sa isang panalo laban sa eventual World Champions. Ganon din ang nangyari sa laban nila kontra Canada kung saan nanaig ang Toyota. Sa kabila naman, ang Crispa na may imports na sina Paul Mills o Ansley Truitt ay nagpakita ng matinding laban ngunit natalo sa parehong koponan ng Yugoslavia at Canada. Ang mga exhibition games na ito ay nagbigay ng pahalagang leksyon sa ating mga players and coaches. Ipinakita nito ang antas ng laro sa international stage at ang mga aspeto na kailangan pang pagbutihin. Para sa mga tagahanga, ito ay isang bihirang pagkakataon na masaksihan ang world-class basketball sa ating sariling bayan. At para sa Yugoslavia at Canada, ito ay naging bahagi ng kanilang paghahanda para sa FIBA World Championship, kung saan ang Yugoslavia ay naging kampiyon matapos talunin ng Soviet Union sa isang overtime thriller, 82-81. At dahil dito, ang Toyota Tamaros ay ang tanging PBA team na nakatalo sa eventual 1978 FIBA World Champions na Yugoslavia sa isang exhibition game. At alam mo ba na ang 19.8 FIBA World Championship ay ang unang pagkakataon na ginanap sa Asia, particular sa Pilipinas. Si Dražen Dalipagić ng Yugoslavia ang itinanghal na Most Valuable Player or MVP ng 1978 FIBA World Championship. Ang mga exhibition games noong 1978 ay naging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong basketballista na magsikap na makipagsabayan sa international competition. Ang mga laban noong 1978 ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng basketball sa Pilipinas, kundi isang patunay ng ating kakayahan na makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa mundo. Isang paalala na sa puso ng bawat Pilipino, ang basketball ay hindi lamang laro, kundi isang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa iba pang kwento ng ating sports history. Maraming salamat at hanggang sa muli.